Una sa lahat, pinayagan ng Malacanang na mag-work from home ang mga government employees sa dating na Martes, October 31. Ang mga public school naman, pwede ring mag-asynchronous classes. Layan daw niyang mabigyan ng mas mabang panahon ng ating mga kababayan na makabiyahe para sa undas. Pero ngayon pa lang, dagsa ng mga pauwing pasahero para mag-long weekend. Ang sitwasyon sa mga bus terminal at ang latest sa lagay ng trapiko, alamin live. Magandang gabi, Pilipinas. The Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos sinatasan ng AFP na maging handa sa pagtatanggol sa ating bansa laban sa anumang banta sa rehiyon. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Dalawang nawawalang Pinoy, posibleng umanong bihag ng grupong Hamas ayon sa Ambassador ng Israel. Gaza Strip halos mapulbos na dahil sa walang patid na airstrike. Mga guro sa Cotabato City na nag-backout sa pagbabantay sa barangay at SK election sa Lunes, nadagdagan pa. PNP, full alert status na simula bukas. Tinaguri ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles, nadagdagan pa ng 138 years ang bubunuin sa kulungan. Sa mga kapatid naman nating hindi maglo-long weekend sa probinsya, pwede kayong mamasyal sa isang high-tech na indoor park sa Quezon City. At after 9 years, Taylor Swift inilabas ang kanyang version ng album niyang 1989. Spotify at Apple Music nag-crash matapos itong i-release. Marami na nagsisiuwian sa kanilang probinsya para sulitin ang long weekend dahil sa barangay at SK elections at sa paggunita sa undas. Usad bagong naman ang trapiko sa kahabaan ng EDSA simula pa kaninang hapon. Live mula sa EDSA Cubao na sa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, lumuwag-luwag na ba yung trapiko dyan? Yes, Bok, Gretchen, kung kanina nga ay maski pindaloy ng trapiko sa EDSA, dito nga sa kinakatayuan natin dito sa Main Avenue, dito sa May Cubao, kung makikita natin, malami pa rin nga yung volume ng mga sasakyan. Bagamat umuusad naman ito, medyo mabagal nga lang. Alas 5 pa lang ng hapon kanina, usad pagkung na ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng EDSA. Ang timpo nga mula sa EDSA Reliance, 1 oras bago nakarating sa NEPA Q-Mart sa Cubao QC. Pagkatapos ng trabaho, marami na kasing nag-uuwian para sa barangay at SK elections at undas. Nasa 1,400 ang mga dineploy na MMDA personnel para magmando ng traffic. Meron ding road emergency group, kabilang ang medic at emergency rescue. Naglagay din daw sila ng help desk at ilang provincial bus terminals. Narito ang pahayag ng MMDA. Para po panatilihing visible ang ating mga traffic enforcers, lalong-lalo na sa mga major thoroughfares, kasi marami yung babiyahe rin ang mga private vehicles pauwi sa kanilang mga probinsya. Simula naman kahapon, pansamantalang pinayagang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Epektibo yan hanggang November 6. Abiso naman sa mga motorista, magsasagawa ng road reblocking ang DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila. Simula yan alas 11 ng gabi bukas hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, October 30. Kaya inabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Para naman mabawasan ang traffic ngayong holiday season, mag-e-extend ang oras ng operasyon ang mga mall sa Metro Manila. Simula November 13 hanggang January 8 sa susunod na taon, alas 11 ng umaga ang opening ng mga mall at magsasara naman ang alas 11 ng gabi. Samantala, inanunsyo na rin kanina na Malacanang na papayagan ng work from home arrangements sa mga empleyado ng gobyerno sa October 31. Papayagan ding magsagawa ng asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan.
Exempted naman dito ang mga nagde-deliver ng mga basic at health service at mga rumorosponde sa mga sakuna at kalamidad. Desisyon na raw ng mga pribadong kumpanya at eskwelahan kung ipapatupad din nila ito. Samantala, Bok Gretchen, silipin naman nga natin yung daloy ng trapiko dito yan sa Main Avenue dito sa EDSA sa Quezon City. Kung titingnan nga natin, yung simula dun sa may Santolan, dun sa may flyover, marami pa rin ang dumadaan nga. Yung volume ng mga sasakyan ay tuloy-tuloy pa rin nga. At medyo meron nga pagsikip ng konti, zagamat moving din yung mga sasakyan hanggang nasabi nga ng MMDA, ayon yan sa MMDA, hanggang sa Cubao ay medyo may pagsikip yung daloy ng trapiko at mabagal nga yung daloy ng trapiko. Samantala nga, Gretchen, Bok, yan muna nga yung latest mula dito sa EDSA Cubao. Gretchen, Bok? Unang araw pa lang yan. Maraming salamat, Faith Del Mundo. At tunay pa rin ang long weekend, nakabantay pa rin ang News 5 sa mga kapatid nating humahabol sa pag-uwi ngayong gabi. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, marami pa bang masasakyan ng mga pasero dyan sa PTEX? Bok, sapat pa naman ang biyahe pa South, North at Central Luzon. Nagkaroon lang ng fully booked sa mga bus papunta doon nga sa Bicol Region, partikular na Panaga City at Pasorsogon. Ngayon, kinausap natin yung bus line operator at sinabi nila na bukas ng alas 5 na madaling araw ay magbabalik na nga ang mga biyahe at inaasahan na rin o asahan na rin natin na magdadagdag pa sila ng mas maraming biyahe. Target nga nila 3 hanggang 4 na biyahe kada oras. Tanghalian pa lang nang magpunta sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang OFW na sa Lane 4 para makauwi sa Naga City. Pero fully booked na raw ang mga biyaheng dinatnan niya. Kaya mamayang hating gabi pa makakauwi si Alain. Kasi punuan na kaagad eh. Wala na ganong bakante ang mga bus ngayon. Kaya kailangan natin mas maaga. Si Nanay Delia naman na pauwi sana sa Sorsogon, wala na ring naabutang bus. Kaya uuwi muna si Nanay Delia sa mga kaanak niya sa Dasmariñas, Cavite at bukas na lang babalik sa PTEX. Ayon sa pamunuan ng PTEX, papalo sa 150 hanggang 170,000 ang mga pasaherong dadagsa sa terminal simula ngayon hanggang November 6. Mas marami tayong aasahan ngayon, lalo na we are recovering from the pandemic. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi mauubusan ng babiyahing bus matapos silang maglabas ng 770 special permits para sa mga biyahe ngayong eleksyon at undas long weekend. Ramdam na rin ang dagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Posibleng pumalo ng 130,000 ang mga biyahero sa mga paliparan ngayong araw. Mas darami pa raw yan sa mga susunod na araw. Kanina naabutan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mahabang pila sa final security check sa Terminal 1. Kaya ipinag-utos ng kalihim na dagdagan pa ang tauhan ng Office of Transportation Security para bumilis ang pagproseso sa mga pasahero. Payo naman ng mga airline company, dumating ng 2 o 3 oras bago ang domestic flights, habang 3 hanggang 4 na oras naman sa international flights. Bantay sarado rin ng mga otoridad ang Manila North Port. Pero di gaya sa PTEX at NAIA, kapansin-pansin na mas kakaunti ang mga pasahero sa Manila North Port ngayong taon. Hindi masyadong marami yung pasahero kasi base na rin doon sa mga pagtatanong namin, parang marami pang boboto dito muna bago babiyahe. 3 passenger vessels naman ang hindi pa muna maaaring maglayag dahil sa ilang aberya. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct. Magkakalayag din sila pagkatapos nilang ma-correct yung mga deficiencies. Sa kabila niyan, sapat pa rin naman daw ang bilang ng mga barko sa Maynila. Bok, as of 10 p.m., umabot na sa higit 100,000 o 110,000 yung foot traffic o bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Ayon naman sa mga otoridad, konting paalala lang na huwag tangkilikin kahit na magkaubusan daw ng biyahe ay huwag pa rin sumakay doon sa mga kolorum na sasakyan dahil hindi nito kayang panagutan kung ano man yung mangyari sa inyo sa kalsada. Bok. Maraming salamat, Rainiel Pawid.
Abiso naman po sa mga motorista, may higit pisong rollback at meron ding aasahang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, nasa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Naglalaro naman sa 10 hanggang 40 centavos ang nakikitang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Ayon sa mga eksperto, apektado ng patuloy na gera sa Israel at paglakas ng US dollar ang paggalaw ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Handang-handa na raw ang COMELEC para sa barangay at SK elections sa Lunes. Ang PNP full alert status na simula bukas. Nasa frontline balitang yan, JC Cosico. Mga poster ng mga kandidatong ipinaskil sa mga poste hanggang sa mga kawad ng kuryente. Lahat ng yan, pinagbabaklas ng COMELEC sa Mandaluyong kanina bilang bahagi na kanilang Oplan baklas. Pwede lang kasi ikabit ang mga campaign poster na 2x3 feet ang sukat sa mga common areas gaya ng mga palengke, barangay center at plaza. Nag-Oplan baklas din sa lungsod ng Maynila, Baguio at sa ibabang bahagi ng bansa. As of October 26, umabot na sa 1,643 ang naisyuhan na show cause order dahil sa illegal na pangangampanya. Asahan ninyo that proper charges will be filed against those who are violating. Huling araw na ng kampanya bukas para sa barangay at SK elections, kaya pakiusap ng COMELEC, magkusan na lang ang mga kandidato na baklasin na kanilang mga campaign poster. Sa ngayon, handang-handa na raw ang COMELEC para sa eleksyon sa Lunes. In place na po ang lahat ng aming mga tauhan, ang lahat ng resources ng COMELEC, ang lahat ng partner agencies natin. And again, doon sa mga hindi po nakikita yung kanilang presinto, pakitingnan nyo po ang aming pong precinct finder. Para maging matiwasay ang eleksyon, magpapatupad ng nationwide liquor ban mula October 29 hanggang 30. Magpapatupad din ng money ban simula bukas hanggang sa araw ng eleksyon, kung saan bawal magbiyahe ng 500,000 pisong cash o higit pa sa pampublikong lugar. Yan po ay magpe-presume kami ng vote buying. Walang problema kung mag-withdraw ka sa bangko. Basta treasurer ka o meron kang kadahilanan. Pero kung may dala-dala kang 500,000 pesos plus other evidence, katulad ng mga sample ballots, ipipresume namin yan na engage sa vote buying. Umabot na raw sa 27 kandidato sa eleksyon ang pinadidiskwalipika dahil sa vote buying ayon sa COMELEC. Ang PNP naman magpo-full alert status simula bukas. 187,600 police personnel ang ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa seguridad ng eleksyon. Sa gitna ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga kandidato sa barangay, tiniyak na PNP na kontrolado nila ang sitwasyon. These are being monitored and may mga standby forces. I can say that we are on top of this situation. We are in control. These things may be happening, but again, inuulit ko, while we have our preparations, we also need yung full support ng ating mga kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nadagdagan pa ang bilang ng mga gurong nag-back out sa Cotabato bilang electoral board dahil sa takot sa kanilang kaligtasan. Sa Davao del Norte naman, nasunog ang isang paaralan na gagamiting presinto sa halalan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa higit 3 dekadang pagiging guro sa Cotabato City ni Abby, ngayong taon ng unang beses na hindi siya magsisilbing electoral board member sa barangay SK election sa Lunes. Natatakot na raw si Abby matapos na nangyaring pumaril sa 2 kumakandidatong barangay kagawad sa kanilang lugar. Natatakot po kami sa mga tao na manggulo or kung sino man yung pupunta dito at mag-ano ng kaguluhan. Hindi namin alam kung ano ang magiging eventualities na mangyayari before, during, and after the election. Nag-back out din si Teacher K bilang electoral board member. Gusto namin sana kung kami yung teacher, kami yung magsaserve as electoral board. Kung saan ka natuturo, doon ka rin ma-assign. Ang problema kasi sir, napupunta ako sa ibang barangay, so ibang school na hindi safe para sa akin. Sa isang paaralan sa Cotabato, 21 guro at kanilang principal ang hindi na magbabantay sa eleksyon. Mahigit 200 guro na ang unang nag-back out bilang electoral board na ayon sa mga otoridad ay personal nilang desisyon. Ayon sa COMELEC, papalitan naman daw mga nag-back out.
pwede po kaming maglagay ng electoral boards like yung mga private school teachers, yung mga from national government agencies, pwede po namin yan i-fill up doon po sa kulang. Pwede rin mga pulis ang magsilbing electoral board. Sa ngayon, 800 pulis na ang idineploy sa Bangsamoro Region. 300 dyan, diretso agad sa Cotabato City. Nasa halos 1,000 barangay ang nasa areas of concern sa BARM. Halos 300 dito ang nasa red category o dapat tutukang maigi ang seguridad. Sa Abra naman, mga dagdag na pulis at 2 tangke ng militar ang dumating ngayong araw. Isa sa mga tututukan nila ang bayan ng Bukay, kung saan 8 barangay ang nasa areas of concern ng COMELEC. Ayon sa ilang residenteng tumangging humarap sa kamera, mas mataas ngayon ang tensyon kumpara nung mga nakarang eleksyon. Bantay sarado na ng PNP Special Action Force at ng Army ang bawat checkpoint sa Abra. Bukas sila mag-i-inspeksyon sa mga gagamiting polling center sa probinsya. Grabe na dyan, kuana ba? Wala namang gagamiting presinto ang ilang botante sa Davao del Norte. Yan ay matapos masunog ang Kaputian Central Elementary School sa syudad ng Samal pasado alas 7 kagabi. Matapos ang higit 1 oras, 3 classroom ang natupok. Base sa investigasyon, electrical short circuit ang sanhi ng apoy. Sa kabila ng insidente, tuloy raw ang botohan sa paaralan sa Lunes. May ALS at saka may grade 5 classroom doon at saka yung dating kantin namin, yun na siguro ang gagamitin para sa polling place. Hindi siya apektado. Regular pa rin yung pagboto. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Minsan magtataka ka talaga bakit ba pinagagawa ng mga posisyon sa pagkakapitan at kagawad. Baka lang po hindi kasi ninyo nalalaman, hindi po chipipay ang pinag-usapang pondo sa mga barangay. Halimbawa po sa Internal Revenue Allotments o yung tatawag ngayong National Tax Allotments na galing sa national government, 20% niyan ay napupunta po sa inyong barangay. Bale, sa bawat 5 pisong Internal Revenue Allotment sa mga LGU, piso po dyan napupunta sa barangay. Malaki po yan. Halimbawa, noong 2022, ang IRA para sa mga LGUs umabot ng halos 1 trillion pesos. Sa mga katuwid, 200 billion pesos po yan ay pinagati-atian ng ating mga barangay. Hindi po nagtatapos dyan. Sa real property taxes po na binabayad natin sa mga munisipyo o probinsya, malaki po ang hati riyan ng ating mga barangay. Ang amilyar sa probinsya may hati po na 25% niyan ang barangay. Ang amilyar naman sa City Hall, 30%. Ito pa po, sa binabayad nating community taxes or sedula, kalahati po niyan napupunta sa ating mga barangay. Tapos, meron pang 40% kita mula sa mga binabayad na quarry fees sa mga probinsya. At ang Barangay Council, ang pinakamalit po na legislative body. Maaari po itong mag-impose ng local fees sa pamamagitan ng mga barangay ordinances. Halimbawa, mga buwes para sa negosyong kumikita ng 50,000, mga service fees, mga barangay clearances, admission fees at mga billboard. Baka nalulula po kayo sa mga numero, bibigyan po natin tayo ng example. Ang Barangay Bel Air ang isa po sa pinakamayamang pinakamayamang barangay sa Pilipinas. Bakit po? Taong 2022, ang budget ng Barangay Bel Air nasa 256 million pesos na. Yan po ang hawak na pera ng kapitan at kanyang mga kagawad. Saan galing ang pera? Karamihan po galing sa real property taxes. Sa real property taxes lamang kasi umabot na po sa 197 million ang napunta sa barangay. Ang share ng barangay sa IRA nasa halos 40 million pesos. Ang hati naman niya sa mga sedula nandun lamang sa 282,000 pesos. Malaking bahagi ng budget or 84 million napunta sa personal services o mga pasweldo. Hindi lang naman sa mga kapitan at kagawad pero higit sa lahat para sa mga tauhan ng barangay. Mas malaki po ang maintenance and operating expenses nasa 90 million pesos. Isa pa pong halimbawa ang Barangay San Lorenzo doon din sa Makati na sakop ang mga higanting shopping malls gaya po ng Glorieta at yung Greenbelt. Sa kanyang 2018 Financial Performance Report, ang pondo ng Barangay San Lorenzo umabot po ng 211 million pesos. Di rin po ito nakataka. Sa barangay lang na ito, may nakarisong halos 9,000 mga negosyo. Pag pinagsama-sama ang real property taxes, ang IRA at ang mga business at environmental permits, malaki-laki ang hawak ng mga opisyal ng barangay na madalas na hindi po natin pinapansin sa pag-aakalang barangay lang naman yan. Ito pa, ang kapitan ng barangay maaring biyayaan ng konseho ng discretionary funds.
Ayon sa DBM, ang discretionary funds ay for public purposes and for other miscellaneous expenses related to the official functions of the punong barangay. Gaano kalaki po ito? Ang sabi ng DBM, hindi lang ito maaaring mas malaki ng 2% ng real property taxes noong nakaraang taon. Para lang po may ideya tayo, ang Barangay Bel Air nagbigay ng 4 na milyong discretionary fund sa kapitan ng barangay noong taong 2022. In fairness sa Bel Air, nakapaskil itong mga detaling ito sa kanilang website. Magandang alamin po ninyo sa inyong mga sariling barangay kung saan nagagamit ang mga gantong pondo. Muli po, pinapayagan po ito ng DBM basta't aprobado ng Konseho ng Barangay. Sa mga luluwas, maghanda na po dahil magiging bahagyang maulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong long weekend. Bunsod yan ang magkasabay na apekto ng amihan at trough o extension ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ng LPA 1,980 kilometers silangan ng northeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maulap na papawirin na may pulo-pulong pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Magiging makulimlim din ang panahon sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Pagsapit naman ng Lunes at Martes, maaaring maging maulan pa rin sa Bicol Region, Visayas, Caraga at Quezon Province. Dulot ito ng shear line o salubungan ng hangin mula sa magkaibang direksyon. Samantala, may isa pang low pressure area na posibleng mabuo pagsapit ng onda sa Miyerkules. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos pinaghahanda ang AFP sa pagdepensa sa bansa. 2 Pinoy na nawawala pa rin sa Israel, posibleng kasama sa mga hostage ng Hamas. At pambato natin sa Miss Universe na si Michelle D. Nakachikahan ng News 5 bago siya lumipad pa El Salvador. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Maganda sa namang banta at depensahan ang ating bansa. Yan pong utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline balitang yan, Maricel Halili. Mismo ang Commander-in-Chief na ng Armed Forces of the Philippines ang nag-utos sa hukbong sandatahan na maging handa sa anumang security threat sa rehiyon. Binanggit ito ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP sa Malacanang ngayong hapon. Kabilang narito si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at ang bagong Presidential Security Group Chief na si Jesus Nelson Morales. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang bantang tinutukoy niya. Pero matatandaan na nito lang linggo, binangga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible and responsive to better address emerging issues confronting our nation. Maliban sa tensyon sa West Philippine Sea, may nakikita naman daw na development pagdating sa internal security o isyong pangseguridad sa loob ng bansa. Gayunman, importante pa rin daw na maging alerto. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Sa joint statement naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at US Defense Minister Lloyd Austin, siniguro ng Pilipinas at ng Amerika na nananatiling committed ang dalawang bansa sa Mutual Defense Treaty. Nangako rin ng dalawang kalihim na dodoblehin ang mga hakbang para mapalakas ang bilateral coordination at interoperability ng US at Pilipinas at sa modernization ng ating AFP.
Sinabi rin ni US Secretary Austin na ironclad o matatag ang commitment ng Amerika para sa bansa at sa Indo-Pacific region. Nauna na rin sinabi ni mismong US President Biden na ironclad ang commitment ng Washington para sa depensa ng Pilipinas. Pero sagot dito ng China, hindi naman party o kasali ang Amerika sa issue sa South China Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Namatay sa atake sa puso ang dating Chinese premier na si Li Keqiang. Sa report ng state broadcaster na CCTV, sinubukan pang i-revive si Li pero tuluyang binawian ng buhay sa edad na 68. Isang dekada siyang nakaupo bilang premier at pinuno ng gabinete ni Chinese President Xi Jinping bago nagretiro noong Marso. Kilala si Li na sumusuporta sa mas bukas na ekonomiya ng China, habang si Xi naman mas gustong kontrolado ng Estado ang kanilang ekonomiya. Naging kontrobersyal din noon ang pahayag ni Li na 600 milyon ng populasyon ng China ay kumikita lamang ng $140 o higit 7,000 piso kada buwan. Susunod, pork barrel queen Janet Lim Napoles pinatawa ng dagdag na higit 100 taon sa kulungan pero kapwa niya akusado, absuelto. Mga pulis sa Amerika nagbabala laban sa tinutugis pa ring US Army Reservist na suspect sa mass shooting. At version ni Taylor Swift ng kanyang 1989 album, trending kaagad. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sinentensya ng dagdag pang higit 100 taong pagkakakulong ang tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Nagugat po ito sa hindi tamang paggamit ng 35 million pesos na halaga ng Priority Development Assistance Fund or PDAF ni dating Ilocos Sur Congressman Salakni Baterina. Ayon sa Sandigan Bayan, ipinasok ang pondo sa mga bogus NGO ni Napoles na kaagapay Magpakailanman Foundation at ang Philippine Social Development Foundation. Guilty sa 2 counts ng graft at 3 counts ng malversation of public funds si Napoles. May parusang 6 na taon at 1 buwang pagkakulong hanggang 10 taon ang bawat isang kaso ng graft, habang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong kulong naman sa bawat kaso ng malversation. Pero sa ilalim ng Article 17 ng Revised Penal Code, hanggang 40 taon lamang ang pinakamatagal na pwedeng makulong ang isang convict. Absuelto naman si Baterina, pero inutusan siyang maging si Napoles at 4 pang personalidad na ibalik sa National Treasury ang kabuang 35 million pesos na nalustay na pork barrel fund. Absuelto sa reklamong murder sina Justice Secretary Boying Remulla at Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang. Dinismiss ng Office of the Ombudsman ang grave misconduct complaint na isinampa ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Inakusahan ni Bantag sina Remulla at Catapang na nasa likod umano ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman sa krimen na si June Villamor. Ayon sa Ombudsman, ibinasura ang reklamo dahil sa kawalan ng probable cause. Tinawag naman ito ng DOJ na harassment case. Malinaw daw na isinampa ito para ilihis ang atensyon sa kaso ni Bantag. Sa ngayon, tinutugis pa si Bantag na nadidiin sa pagpatay kina Lapid at Villamor. Aabot sa 27 ang nasawi sa pananalasa ng Hurricane Otis sa Mexico. Nagpapatuloy naman ang manhunt sa lalaking walang habas na namaril sa Amerika na isa palang US Army Reservist. Yan ang Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Nagkalat ang mga debris sa hotel na ito sa Acapulco City sa Mexico matapos ang pananalasa ng Hurricane Otis. Nawasak din ang iba pang mga establishmento sa lungsod at nagtumbahan ng mga puno. Ang ilang tindahan, ninakawan pa ng mga residenteng naghahanap ng makakain. Kita sa satellite images na ito ang pinsalang iniwan ng bagyo. Ang dating mapunong residential area biglang nalubog sa baha at putik. Ang matataas na mga gusali sa beach, matindi rin ang naging pinsala. Ang stadium namang ito nalubog sa baha. Ang Hurricane Otis na nasa Category 5 ang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa Mexico ngayong taon. Umabot sa 27 ang nasawi sa pananalasa ng bagyo. Tinatayang nasa $15 billion ang halaga ng pinsala. Nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Mexico.
Patuloy namang tinutugis ang sospek sa walang habas na pamamaril sa Maine sa Amerika na ikinamatay ng hindi bababa sa 20 sibilyan. Walang tigil sa pagpapatrolya ang mga SWAT, K-9 units at armored cars. Dahil sa pangamba sa kaligtasan, nagsara na munang ilang mga negosyo at paaralan. Babala ng mga otoridad, armed at dangerous ang gunman na isang US Army reservist. Lumabas sa investigasyon na sumailalim ang sospek sa medical evaluation dahil sa kahina-hinalang kilos sa Army training facility. Bilang pagluluksa sa mga biktima ng mass shooting, naka-half-mast ang mga watawat sa White House at Capitol Building. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Heads up sa mga kapatid natin dyan sa Batangas. Sa linggo na aarangkada ang Kapatid Caravan para ibida ang mga bagong show ng mas pinalakas pa ng TV5. Samantala, all set na ang ating pambatong si Michelle D para iuwi ang corona sa Miss Universe 2023. Nasa frontline na balitang yan si MJ Marfori. Confident at ready na ang pambato nating si Michelle D sa Miss Universe 2023. Bago lumipad pa El Salvador sa Tuesday, pinaiksian pa lalo ni Michelle ang kanyang short hair. Meron daw kasi siyang gustong ihatid na mensahe. I finally showcased it. Hindi naman pala ganun ka bago. But of course, it has an amazing meaning, not just to myself, but for everybody around me that thinks that you can only be a beauty queen with long, luscious hair. Full support kay Michelle ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bukod pa sa napakaraming Pinoy pageant fans. Nagpapasalamat naman si Michelle na isa siya sa mga frontrunner sa fan votes ng Miss Universe. This isn't just for me, Michelle D, but it's really for the whole country that we love. Kaya just continue to vote. Sa November 18 ang coronation night ng Miss Universe 2023. And welcome sa pambansang interactive game ng Pinoy na magpapaikot ng swerte sa buhay mo, ang Spin Go! Tuloy-tuloy naman ang pagpapaikot ng saya at pampabuena sa Spin Go. Available na rin ang consolation and grand prize sa mga team bahay. May dalawa na ang nanalo ng take 100,000 pesos sa pamamagitan ng Spin Go app. Masaya po ako dahil ako po yung nanalo ng 100,000. Ipapa-repair ko po yung kisame at saka yung bubong namin. Hindi ko pa po alam kung saan ko gagamitin. Siguro itatago ko po muna, mag-iisip ng negosyo. At sa iba pang nanalo mula September 11 hanggang October 20, makikita ang vouchers ng inyong premyo sa inyong upgraded Maya accounts. Simula bukas, mapapanood na sa TV5 si OG Crime Journal, Gasabel Gas, para sa kanyang programang Forensics. Siguradong kaabang-abang ang bawat episode na mapapanood tuwing Sabado, 4:30 hanggang 5:30 p.m. bago mag-Frontline Pilipinas Weekend. Isa pang malapit na mapanood sa TV5 ang Season 16 ng Britain's Got Talent. This Sunday na yan magsisimula every 9:30 p.m. At para naman sa mga kapatid natin sa Lipa, Batangas, makisaya sa Kapatid Caravan sa linggo na yan, 2 p.m. sa Robinsons, Lipa. Kasama dyan ang stars ng Jack and Jill sa Diamond Hills na sina Aramina, DJ Once at Hershey Neri. Present din dyan sina senior high stars Kyle Echari, Zaijan Haranilla at Jella Atayde. Pati na rin ang Good Morning Kapatid host sa sina Maui David, Justin Quirino at Jess De Los Santos. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Patikim pa lang yan sa ating Showbiz Tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, interactive at digital-powered activities tampok sa pinakabago at pinakamalaking indoor park sa bansa. At Taylor Swift, bilyonaryo na dahil sa kanyang music. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Itinanggi ni Big Bang G-Dragon at iba pang K-pop stars ang akusasyon sa kanila na gumagamit daw sila ng iligal na droga. Muli namang napashake it off ang mga Swifties sa kaka-release lang finally ng 1989 Taylor's version. Narito ang report.
The long wait is over! Narito na finally ang 1989 Taylor's version album ni Queen Taylor Swift. Re-recorded ito ng kanyang 2014 hit album. Kaya naman talagang napashake it off ang mga Swiftie. At bukod sa original 16 tracks ng album, kasama rin dito ang 5 pang From the Vault o unreleased songs ni Tay-Tay, gaya ng Say Don't Go. Nag-number 1 trending agad ang album sa iba't ibang streaming platforms. Nag-crash pa raw ang Spotify at Apple Music kanina matapos itong ilabas ayon sa ilang report. Bukod sa mga kanta, inilabas din ni Taylor ang ilang photos para sa naturang album. May sweet letter pa si Taylor para sa kanyang fans. Sabi niya, "This moment is a reflection of the woods we've wandered through and all this love between us still glowing in the darkest dark." Kasunod naman ng paglabas ng kanyang bagong album, ayon sa report ng Bloomberg, opisyal ng bilyonaryo si Taylor dahil sa kanyang music. Itinanggi naman ni Big Bang G-Dragon ang mga akusasyong ibinabato ngayon sa kanya. Sa report ng Korean news website na Sumpi, sinabi ng K-pop star na hindi totoong gumagamit siya ng illegal na droga. Pero nangako si G-Dragon na tutulong siya sa investigasyon ng mga pulis. Bukod kay GD, nadawit din sa issue ng illegal na droga ang K-pop group na BTS. Pero agad itong itinanggi ng kanilang management na Big Hit Music at sinabing papanagutin nila ang mga nagkakalat nito. Kumakalat din online na nadamay dito si Les Seraphim member Kim Chae-won, G-Idol member Soyeon at aktres na si Park Sun-ju. Pero agad itong itinanggi ng mga management nila pati na ng mga pulis. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Friday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, swak na pasyalan ngayong long weekend ang pinakamalaking indoor park sa Pilipinas. Tampok dyan ang mga interactive at digital-powered activities. Silipin natin yan sa report ni Laila Panghilinan. Sa mga hindi uuwi ng probinsya ngayong long weekend, kung bet ninyong magpapawis sabang nag-e-enjoy kasama ang buong pamilya, literal na magja-jump for joy kayo sa bago at pinakamalaking indoor park sa Pilipinas. Matatagpuan yan sa isang mall dito sa Libis, Quezon City. Let's go na sa Super Park Philippine, ang friendliest activity park in the world na mula pa sa Finland. Mayroon ditong 3 theme zones na may 21 high-energy activities. Suwak ito sa mga bata, lalo na ngayong lagi na lang silang babad sa gadgets. So the idea is mixing physical activity together with digital activity as well. So it's very interactive. And we were encouraging our children in the Philippines to move and have mental and physical activity to stimulate. Nasampulan na yan ang ilan nating kapatid kasama ang kanilang mga chikiti. Wala naman din kaming plans for the long weekend just here in Manila. So it's nice that we have Super Park to come para ma-release yung energy ng anak ko. Pagpapawisan ka na, ma-e-enjoy mo pa ang mga high-tech activities. Kita nyo, etong laro na to, pwede pa 2 players at habang nagpepedal ako, ayan o, augmented reality. Nagkakarera kaming dalawa. Oh no, I'm losing! Natatalo na ako sa kanya. Kailangan mo bilis yung pedal. Dali! Meron din ditong adventure area na may giant playground. Game arena, tampok ang iba't ibang laro gaya ng pinball. Pero with a twist, ikaw kasi ang sisipa ng mga bola para magka-points. Eto pa, bet mo bang maging future Lydia De Vega o Elma Muros? Pwede kayong mag-practice sa mala track and field na larong ito, but make it digital. Pwede ding mag-soccer nang nakaupo. Meron din silang tinatawag na freestyle hall. Tumalon-talon sa giant trampoline o magpatihulog sa kanilang giant airbed. Kakaiba rin ang wall climbing. Diba? Ang saya? O, sa entrance fee na 200 pesos para sa mga batang 3 feet pababa at 750 pesos sa matatanda, ma-e-enjoy mong lahat yan, 1 to sawa. Tara na! Happy long weekend, mga kapatid! Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
Si Laila pala, pag nag-spill, parang si Johnny, no? Bakit? Tumitili. Pag-saray tayo dyan. Kaya mo ba yun, yung ginagawa nila sa park na yun? Hindi nga eh. Ano, papansin si Laila, yung mga stall niya, puro ganyan. Ba't hindi ka papakover ng ganyan? Oo nga eh, no? Pero ano, ikaw, marunong ka bang ano? Paano manakot pagka Christmas season? Kasi di ba magkatabi yun, di ba? Technically Christmas season ngayon, pero mag-Halloween at undas tayo. Okay, alam mo kung paano? Sige, paano? Ready? Di ba? Sige na, to pa yun. Weekend na tayo! Bakit 59 days to go? Di ba sabi ko nga? Pasko na! Maganda pa yung joke ko. Once in a lifetime lang yun, guys. Agree ako sa'yo. Sige, yung pang 45 minutes pag mas malaking headlines. Balitaan ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkasa ko balita. Sa kalan ni Mayan Los Baños, ako po si Gretchen Ho. At salamat po, tapos na to. Walang po si Adling Gaw. Gusto mga kapatid, magandang gabi.